Okay mga lods, ang pag-uusapan po natin ngayon ay si Bill Gates. Now, masasabi kong na-disappoint ako talaga nung nalaman kong nasa Epstein file siya and yung mga sinasabi sa kanya ay, well, may katotohanan masasabi ko. Siguro, papakita ko sa inyo yung research ko para lang malaman nyo kung ano yung mga na-discover ko. Pero siguro, iset aside muna natin yung factual discussion natin dito at yung mga kahindik-hindik na ginawa ni Bill Gates. And let me tell you about my childhood memory of Bill Gates. Kasi ako kasi lumaki ako noon sa mga consoles, yung mga Nintendo, Sega, PlayStation. Diyan ako, yan yung kabataan ko. I've spent my time playing computer games. Pero nung nagbibinata na ako, doon ako naengganyo doon sa PC na tinatawag. And hanggang ngayon, PC user pa rin ako. Yung kaakibat nung paglaki ko is yung operating system na Windows. And Windows has been an integral part ng aking buhay from Windows 95, 98, XP, Windows 2000, and then etong hanggang ngayon na Windows 10 na ayoko pa rin mag-upgrade sa Windows 11. So, ang point ko rito, si Bill Gates, when I was growing up, meron akong image sa kanya na philanthropist, matalino. Kumbaga, if there was a superhero na sa totoong buhay na super genius na magaling sa computer, si Bill Gates yung unang maiisip ko. Hindi si Elon Musk or hindi rin naman si Steve Jobs. Kasi iba yung kabaitan niya. Pero yung sa mga na-discover ko ngayon sa Epstein files, medyo nagalamat yon. Pero of course, nandun pa rin ako sa idea na yung achievements niya sa buhay, hindi na mabubura yon. Pero nagkalamat na ng malaki. And siguro let's start first sa history, sa buhay ni Bill Gates. Si Bill Gates ay pinanganak noong 1955 and umattend siya sa Harvard University. Now, this is the most famous story ni Bill Gates na kahit sinong nakakakilala sa kanya, lalo na kung kaedad kita, alam nyo college dropout tong si Bill Gates. Nag-drop out siya para i-pursue yung career niya sa computer. Now, during that times kasi, nung 1970s kasi, yung mga schools noon, hindi pa sila ganun ka-advanced when it comes to what they can teach sa eskwelahan nila sa programming and sa coding, yung mga ganyan. Kasi nga, bago pa lang siya. Foundational pa lang yung dinidiscover ng sangkatauhan noon sa pagpo-program at saka sa pagko-code during that time. This is why people like Steve Jobs, people like Bill Gates, they opted to drop out from school para buuin itong architecture ng operating systems na ginagamit natin ngayon. So noong 1975, he and Paul Allen co-founded Microsoft, yung ginagamit nating lahat ngayon sa era na ngayon. Ganon ka old school itong si Bill Gates. So, kung naalala nyo yung MS-DOS, di ba, pagka kasi sigurado ko pagka nakakita kayo ng computer ngayon, ang nakikita nyo yung kulay blue na Windows. Hindi yon. Nung araw, meron tinatawag na MS-DOS noon, yung prompt yon, yung C, tapos may ganun-ganun, kung naalala nyo yun. So, tapos pwede kang pwede kang gumawa ng kung ano-ano doon. Siyempre, hindi na ako marunong nun. Pero, yan yung initial foundation ng Windows hanggang sa nandito na tayo ngayon sa mga operating system na napaka-komplikado. And for a time being, kasi ngayon ang richest person in the planet as of this writing ay si Elon Musk at $800 million. $800 billion pala. Pero at one point, the richest man in the planet is etong si Bill Gates. Kaso, after no 2000, I believe nung bandang after Windows XP yata, nag-step down siya sa Microsoft. Tapos hindi na siya yung CEO noon. Tapos ang ginawa niya is nag-focus siya sa philanthropy niya. So there is a part of me na talagang tumatak yung philanthropy niya and tinitignan siya as a good person. Kaya nung nagulat ako nung nagkaroon sila ng divorce. Nag-divorce sila ni Melinda Si Aling Linda, yung asawa niya. Nakakagulat yun,
men, like, alam niyo yun, parang makakapitbahay mo na lang kasi to eh. Hindi ko naman sinasabi na totoong parang kapitbahay ko. Pero yung bang nakalakihan mo na, tapos biglang naghiwalay. Tapos, okay sana kung mga ano lang sila eh, 45, 43, 47, putya, mga matatanda na pero naghiwalay pa. Pero siguro bago tayo pumunta doon sa mismong Epstein files about kay Bill Gates, kasi this is going to be a very detailed approach doon sa doon sa interaction ni Bill Gates kay Epstein. Gusto ko lang sanang ipaalala sa inyo to, yung prediction niya noon sa pandemic. Ito yung TED Talk noon eh. Naalala ko talaga to, men. Thing kills over 10 million people in the next few decades. It's most likely to be a highly infectious virus rather than a war. Ayun, so na-predict niya yun. So kung ako sa inyo, miski may nasa Epstein file si Bill Gates, pakinggan nyo pa rin yung mga prediction niya kasi nangyari eh. And yung intelligence niya, ito kasi mga tao na to talaga, yung intelligence nila, it's one thing to be smart eh. It's another thing to be a super genius. Kasi sila Bill Gates, siya. And yung ibang makagaya niya like sila Albert Einstein, sila Schrödinger, kakaiba yung intelligence nila. It's nasa 99.999% sila ng population sa intelligence eh. Swerte ka na lang kasi kung ang IQ mo kasi between 100 and 115. Sa kanila nasa 125 and above yan. And they can see these things pretty much ahead of the curve. Kaya talagang eto siguro yung pinaka nabilib ako sa kanya kasi na-predict niya. And he made a lot of prediction as well sa AI. Pero ang alam nyo, hindi niya na-predict. Pupunta kayo sa Epstein files. Ay, kryptonite niya pala yun. Anyway, puntaan na natin. So, ano yung una nating matatagpuan dito kay Bill Gates at saka kay Jeffrey Epstein? Now, between 2011 and 2013, marami silang correspondence na email na tinatawag. Parang, siguro mas magandang isipin mo, parang chat log sila. Kumbaga, kunyari ito, alimbawa, Bill and Melinda are coming on July 20 for dinner. I know you have an event, however we could speak. So, sinend niya to someone na indicated dito si Bill and Melinda. It seems to me na kasi meron kasing allegations na dating-dati pa silang magkakilala ni Jeffrey Epstein, okay? And etong si Bill Gates, matagal niya nang kinokontak etong si Epstein and pumaparty din si Bill Gates sa kanya. Siguro, for that to make sense, ibig sabihin, dati pa silang may correspondence na tinatawag. These sets of email between 2011 and 2013 is saying that there is, at the very least, correspondence. Ibig sabihin, nag-uusap na sila. Dating-dati pa. Marami yan eh. Isa to, ito pa isa, 2011, tapos, ito 2014. So, pero, mas ano na to mas casual na lang to eh. Pero ang pinopoint lang dito, doon sa circle ni Epstein, nandoon si Bill Gates. Kung whatever, hindi pa kasi natin, between 2011 and 2013 kasi, hindi pa kasi natin alam yung lalim ng samahan ni Bill Gates at saka ni Epstein. Pero meron na silang contact. Yan yung may establish natin dito, which is a very important part para doon sa matatagpuan natin later in the years. Alam nyo, sinasabi nga nila walang sekretong hindi nabubunyag eh. Anyway, tuloy natin. Eto, may article akong nahanap. Siguro ang basis din nila dito kasi this was posted nung 2023. Wala pa yung 3 million Epstein files dito. Evidence does not support a claim that Bill went to Jeffrey Islands much less than 37 times. Pero ang pinopoint nito, dating-dati pang established na magkakilala si Epstein at saka si Bill Gates on at the very least acquaintance level. Di siguro sila tropa kasi pag tropa mo yan parang mas closer kay Donald Trump eh. Ito kasi mas acquaintance yung dating nila eh. And kumbaga regular yung pagkakita nila pero hindi sila friends kasi wala silang pictures together. Hindi tulad ni Donald Trump. So let's move forward doon sa susunod na event.
So, fast forward 2026, ito yung respond ni Bill Gates dun sa allegations of correspondence. Pakinggan natin. Okay? I never went to the island. I never met any women. And so, the more that comes out, the more clear it'll be that although the time was a mistake, it had nothing to do with that kind of behavior. Okay, so basically, kasi napanood ko tong buong episode na to eh. Blatant denial lang yung ginagawa ni Bill Gates. Ang sinasabi niya dito, yung nangyari sa amin noong 2011 to 2013, ang sistema lang niya is nagkikita lang kami para sa foundation niya. Kasi 'di ba may philanthropic endeavor siya, 'di ba? So ang sinasabi niya is that eto lang yung focus ng pagkikita namin ni Jeffrey Epstein. And sinasabi niya, nire-regret niya daw yung pagkikita niya, na-involve pa siya dito sa tao na yon. Hindi niya dininay. Ito yung sa tingin kong pwede kong scrutinize dito eh. Hindi niya kasi dininay na hindi niya alam yung ginagawa ni Epstein, 'di ba? Kasi dapat ganun yung sinabi. Hindi ko naman alam eh. During that time, hindi ko alam eh. Kasi yun dapat yung gagawin mo eh. Hindi ko naman alam na may ganyang katarantaduhan yung tao na yun eh. Akala ko well-connected lang eh. 'Di ba? Ganun yung normal na alibay mo sa ganito eh. Pero ang sinasabi niya lang dito is that normal lang na pagkikita. Walang klaseng denial, hindi niya dinibunk basically si Epstein dito. And ang masakit dito kasi, yung reaction ng asawa niya. Pero yung reaction ng asawa niya, i-marinate muna natin yan. Kasi, after this, meron pang isa pang lumabas na email na babasahin ko. So, this is an email that Jeffrey Epstein sent to himself or nasa drafts niya lang, di ba? Pag nagtatype kasi kayo ng email, tapos hindi nyo isinend doon sa taong gusto nyong isendan, minsan, isesend nyo sa sarili nyo. So, eto, dinraft niya yun sa sarili niya, tapos sinend niya. This to me is more of a reminder. So, basahin natin dahan-dahan. Kasi, eto yung daming kasi na na para sa akin, na testimony from the grave ni Epstein na sa tingin ko talaga walang takas dito si Bill Gates eh. Kasi it's so specific and yung aftermath nung kasal ni Bill Gates at saka ni Melinda, ang talagang mapapakamot ka ng ulo. So let's read. I have decided to resign my position effective immediately with BG3. So, it seems to me na si Epstein has a seat or anong tawag dito? Holder siya, meron siyang pwesto doon sa Bill and Melinda Gates Foundation and the Bill and Melinda Gates Foundation. So talagang kasama siya doon sa inner circle ni Jeffrey Epstein. So from acquaintance doon sa nakikita natin, mukhang talagang business associate yung pwede nating itawag sa kanya. Kaya sila regular na nagkikita. So it makes sense now kung bakit 37 times sila nagkita. I have not come to this decision quickly or without great deal of thought. During the past few weeks, I've caught up with severe marital dispute between Melinda and Bill. Okay? Yan na, umiinit na. Ay, nako. Tapos, I have been caught up with, okay? And I have the greatest respect for my friends of 7 years and wish them both well. In my role as his right hand, I had been asked multiple occasions in hindsight, wrongly acquiesce into participating in things that I have ranged from morally inappropriate. So, etong sinasabi niya, parang parang confession siguro sa tingin ko isesend niya to doon sa mag-asawa kasi nga nagkakaroon sila ng problema. Okay? So, to unethically unsound and had been repeatedly asked to do other things that get near and potentially over the line into the illegal. Okay? Though it was kindly suggested that I make a transition to a new position after 6 years of service and that Bill would, in his words, give me a generous package. So, if this is to be believed as gospel truth, mga lords, it seems to me na Jeffrey Epstein is not only a friend, an acquaintance, business partner siya ni Bill Gates. Come on!
Yun yung nakagulat dun eh. Pero, sige lang, tuloy lang natin. Yeah. I feel it would be dishonest to myself and my future from helping Bill to get drugs in order to deal with consequences of sex with Russian girls. Na virus sa kuya mo, Bill. Na virus, hindi ka ba nagko-condom, idol? Wala ka bang antivirus? Wala kang Windows Defender? Never in my life na I would think na at this advanced age in my life na yung taong nilulook up ko for the longest time from my childhood hanggang ngayon is magjo-joke ako. Dahil nagka-STD. Tapos ang punchline ko, wala ka bang antivirus, Lods? Eto, ano ito? To facilitating illicit tricyst. Ano yung ibig sabihin nun? Siguro, it's better that we tricyst. Eto, ang sabi dito sa Google, a secret rendezvous, especially between lovers. Oh, so, well, to be fair naman kay Bill Gates, wala kasing sinabing edad dito. Pero Russian girls, ibig sabihin multiple, 'di ba? Siguro mga walker 'yan sa Russia or mga prostitute, 'di ba? Siguro yun yung the best. Pero bakit hindi? Ba't ka wala antivirus? With married women. Oh my God, ibig sabihin ano yan? Illicit affairs to being asked to provide Adderall for bridge tournaments. Kasi nag-Adderall din pala. Yung Adderall kasi, ADHD medication yan mga Lodi Belts ko para makapag-focus ka ng sobra. So, basically, ang trabaho sa kanya ewan ko lang kung alam niyo tong tinutukoy ko kasi meron kang isang tropang makikilala sa buhay mo, lalong-lalo na sa college or sa high school, yung supplier, ang tawag niyo doon si supplier. Depende kung anong sinusupply. Pwedeng pagka medyo bata-bata ka, nung araw may ball, yung iba naman yung source ng kung anong katarantaduan. Pero point dito is mukhang yun yung trabaho ni Bill Gates nitong si Jeffrey Epstein kay Bill Gates in such a way na hindi indispensable siya na tinatawag. Kumbaga, lagi lang siyang nasa back pocket nitong si Jeffrey Epstein. So if you were to believe the email correspondence mga lods ko, it seems to me talaga na tropa pip sila. Source ang tawag. Source ng bold at saka ng, illegal drugs. Kasi nga, prescription yan eh. Kung wala kang prescription, siya yung magbibigay sa'yo. I feel I owe it to my friends and future colleagues to admit a moral failure, to ask forgiveness, and move on with my life. Oh my God. So, I believe sinulat niya to kasi may indictment siya dito eh. Nakasuhan siya dyan mga lods ko eh. So malamang yun yung storya noon. Pero wild eh. Now, of course, pwede kasing baka kasi pwedeng blackmail to kasi isa yung angle na sinasabi nila. Si Jeffrey Epstein daw is maraming alam na shit sa mga tao. So, ang gagawin niya, magsusulat siya ng ganito as papakita niya doon sa mga tao to blackmail para magkaroon ng position of power si Epstein doon sa mga tao. Now, eto yung kailangan yung malaman eh. Kaya sa tingin ko, etong letter na to is totoo kasi yung reaction ng asawa. In 2019, naghiwalay kasi si Bill and Melinda. Paputok na tong issue na to. 'Di ba? Ang tagal, after 5 years, wala pa ring ngayon lang ulit nagsalita si Melinda Gates. Pakinggan natin